Same. Pero iba. Nagbabalik po ang nag-iisang chicks ang radyo. Walang iba kundi ako yon, si Gandang Kara. Yes, yo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Uy, congratulations again sa nanalo kanina sa ating tunog pera, si Kuya Wilfredo. Ayan, kaya lagi kang mag-tune in sa Energy FM kasi malay mo, one of these days, ikaw naman ang manalo ng 1,000 pesos. Diba? Pakikinggan mo lang yung tunog, huhulaan mo lang yon. Tapos pag nahulaan mo, ay, perfect, panalo ka na. San ka pa, diba? Nakikinig ka lang or one day malungkot ka lang dahil sa pagkawala ng jowa mo na hindi nagpaalam, tapos bigla kang magkakaroon ng 1,000 pesos, diba? Ayan. Anyway, so ayan, maraming salamat muna sa mga pagkain. Ito ba yung pabate? Ayan, Carjack Team Hope, maraming salamat sa pagkain nyo. Admin Jane, Macris Criado, Liza May Halo, Melody Dayrit, Lorna Catilo, Brian Hernandez, and Veron Enriquez. Ayan. Happy birthday kay Shelby, si Ate Shelby. Oy, tsaka si Jane, di ba? Ayan, mga nagsiselebrate ng kanilang kaarawan ngayon. Ayan. Dapat kayong magsaya ng husto, di ba? Itodo nyo ang inyong kaligayahan at saya. Diba? Kasi you only lived once. Naku, may connect yan sa story natin ngayon. You only lived once. Pero anyway, eto muna. Bilang paalala, happy Monday once again. Syempre, Lunes na Lunes. Kumusta naman? Excited ka bang pumasok sa work? O tamad kang pumasok sa work? Lunes na Lunes. Kadalasan kung kailan Lunes na Lunes, diba? Tinatamad. Pero wag kang tamarin, ha? Para hindi ka tamarin, kailangan laging yung katawan mo hype. Kumbaga, laging may lakas din. Kaya anong dapat dyan? Dapat meron kang food supplement na purong sangkap at walang halong chemical. Yan ay walang iba kundi MX3 capsules, low in sodium, fat-free at cholesterol free. Nagtataglay din po ng alpha, beta at gamma nutrients at meron ding antioxidants at anti-inflammatory properties. Ito rin po ay dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacist and microbiologist. Kaya naman, umani po ito ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo at may pagmamalaki natin na proudly Philippine-made. For more questions, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. Ayun. At dahil dyan, live na po tayo ngayon so ibisitahin mo na ang ating live sa Facebook. Hanapin mo lang Energy FM 106.7 o kaya naman sa fanpage ko, naka-cross-post din po yan. Hanapin mo lang din DJ Kara. That's DJ space K-A-R-A. Blessed Monday daw. Yes, sa ating lahat, blessed Monday po. Sana ngayong Monday na to maganda ang mga mangyari sa buhay mo. Well, araw-araw naman nating wini-wish yan, diba? Pero sana mo umpisahan natin ang week na to ng positivity, ika nga, diba? Dapat yan, simulan mo na. Kung wala magsisimula, ikaw na lang. Hindi yung Lunes na Lunes, meron kayong sinisiraan dyan, diba? Hindi maganda yan. Kayo sa gilid, nagbubulungan kayo, tapos alam mo ba si ganyan? Ayan, hindi tayo kikita sa kakachismis. Diba? Baklitas lang ang may karapatang mag-chismis. O ayan, diba? So kung hanap mo ang chismis, makinig ka na lang sa baklitas. Pero wag mo nang i-chismis yung mga kaibigan mo, kapitbahay mo, kapatid mo, lalo na kung member of the family, diba? Magandang pinag-uusapan yan sa loob ng bahay, hindi yung kinikwento sa ibang tao. Kasi at the end of the day, magkakabati din kayong lahat. It's only a matter of time. Tapos nalaman na nila lahat ng mga sikreto nyo, diba? Yun ang mahirap. Alam na lahat ng sikreto, diba? Tapos sa dulo, hihingi pala sa'yo ng sorry yung kapatid mo o yung pamangkin mo o kung sino man, magbabati din naman pala kayo. O di, paano lahat ng mga sinabi mong salita? Wala na. Tapos ka na ngayon. Wow! But anyway, so welcome back. Lunes na naman daw. Salamat. Oo. Hay nako, October na. October 2 na ngayon. Kalain mo yun, no? Pumasok na agad ang buwan ng October. Bakit ganon? Pag natapos to, November, December na naman. Ay, nako, hindi pa ako handa. Naku, andyan na yung professor namin. Perfect! Huwag na natin patagalin pa to kasi andyan yung professor namin.
Si Papa Jackson. Yan, si Prince Sepal. O siya, eto na po ang ating story for today na sorry kung medyo sasaktan ko muna kayo pero ganun talaga ang buhay. Eto na ang ating storya. Dito lang yan sa Sincerely, Cara. Kapag ang isang kapamilya natin ang nawala, iba ang dulot na sakit. Lalo na kung magulang mo ito. At kapag namimiss mo sila, hindi mo alam kung ano ang gagawin mo kasi wala ka namang way para yakapin sila, sabihan sila ng I love you, protektahan o alagaan sila. Kasi nagpaalam na sila. Kaya kung minsan kapag dinadalaw tayo sa panaginip, okay na tayo dun, sobrang saya na natin. Kahit hanggang sa panaginip, nagtagpo kayo at nayakap mo siya. Ito ang story ni Danny, 18 years old. Sabi niya, sa panaginip na lang daw niya, mayayakap ang tatay niya. Kasi sa kasamaang palad, namatay sa isang car accident ang kanyang tatay. At nung mag-18th birthday na siya, pangarap sana niya na makasayaw ang tatay niya kasi lahat naman daw ng kabataan, yun ang pangarap sa kanilang debut nang maisayaw ng kanilang tatay. Kaso nga lang, hindi na mangyayari yun at sa panaginip na lang ang lahat. Nagmistulang totoo lahat ng mga nakita niya sa panaginip, kung saan naka-blue gown siya, sinayaw siya, at napapalibutan daw siya ng mga ilaw. Kaso nga lang, pagising niya, ang sakit sa puso dahil hinding-hindi mangyayari ang lahat ng nasa panaginip niya. Dahil wala na ang pinakamamahal niyang ama. So let's hear it straight from the heart of our sender for today. Hi DJ Cara. Ako po si Danny, 18 years old. Pangarap po ata ng halos lahat ng babae ang mag-celebrate ng 18th birthday na bongga. Yung madaming bisita, pagkain, at para kang prinsesa sa gabing yun. Pero ang pinakapangarap ko ay ang isayaw ng lalaking pinakamamahal ko sa 18th birthday ko. 2 gabi bago ang 18th birthday ko, ay nagkaroon po ako ng napakagandang panaginip, DJ Cara. Isang panaginip na tandang-tanda ko pa ang bawat detalye hanggang ngayon. Sa panaginip ko na yun ay nakasuot ako ng kulay asul na ball gown. Inikot ko ang panangin ko sa paligid na napapalibutan ng mga ilaw na hindi ko alam kung saan nagmumula. Narinig ko ang isang pamilyar na tinig na tumawag sa pangalan ko. Humarap ako sa pinanggalingan nito at bumungad sa akin ang mukha ng papa ko. Hinawakan niya ako sa aking bewang at isinayaw sa malumanay na tinig. Tila totoo ang lahat sa mga oras na yon. Kung hindi ako nagising ng umagang yon ay iisipin ko na totoo ang lahat. Kasabay ng pagmulat ng mga mata ko ay ang pagbuhos ng aking luha. 8 buwan nang patay ang papa ko, DJ Cara. Namatay siya sa isang car accident. Dead on arrival ang nangyari. Dumating ako sa ospital na wala na siyang buhay. Hindi kami nabigyan ng pagkakataon na magpaalam sa isa't isa. Hindi ako nabigyan ng pagkakataon na mayakap man lang siya kahit sa huling pagkakataon. Sobrang bilis ng mga pangyayari na ang naaalala ko lang ay ang huling umaga na hinatid niya ako sa school. Malapad yung ngiti sa mga labi niya at paulit-ulit niyang sinasabi
na proud siya sa akin at lagi kong gagalingan sa lahat ng bagay na gagawin ko. Hindi ko inakala na yun na pala yung huling beses ko siyang makikita at mayayakap. Siguro nga po, ganun talaga ang buhay, DJ Kara. Minsan, lilisan na lang sila ng walang paalam. Mawawala sila sa buhay natin ng walang pasabi. Hindi din naman nila ginusto na umalis. Sadya lang siguro na hanggang doon na lang talaga. Pero kahit papano, unti-unti ko na rin naman pong natatanggap na patay na si Papa. At sa panaginip na yon, ay isinayaw niya ako gaya ng pangako niya. Yun nga lang po, yun na yung una at huling sayaw namin ni Papa. Sa case na to, wala tayong magagawa kapag talagang namaalam na yung isang member ng family natin. Kailangan mo lang mag-cope sa sadness at tanggapin na wala na talaga sila. So sad. Basa tayo ng comments dito sa ating live. Hanapin nyo lang po Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara. That's DJ Space K-A-R-A. Sabi dito, that's why we should cherish every moment with our loved ones while they are still with us. Hugs to you, sender. Sabi ni Peters Meng. Danny, your dad may not be physically there, but he's always guiding you from above, and he will never stop loving you and being a father to you. He is your special guardian angel. Just keep making him proud. Make him your inspiration. Sabi ni Patricia. Sobrang sarap pong maisayaw ang ating tatay kapag tayo ay tumuntong sa tamang edad dahil sila ang unang lalaki o unang minahal natin. So sad lang kasi wala na ang papa mo. Masakit mang tanggapin, pero ganun talaga. Yan ang katotohanan ng buhay. Move on ka na lang. Sabi ni Ate Rhea, alam mo, totoo yun. Ito ang katotohanan ng buhay na, diba, darating talaga ang time na iiwan nila tayo. And for sure, lagi tayong hindi handa sa ganyang pangyayari. Kahit sabihin natin sa utak natin na, oo, ito talaga yung mangyayari. Pero hindi eh. Pag dumating yung araw na yon na iniwan tayo, hindi pa rin tayo ready at iba pa rin yung pain na mararanasan natin. Ang sakit naman na yung pinakaaasa mong mangyari sa buhay mo ay hindi nangyari pero magiging okay ka din naman someday. Someday, sana nga, sabi to ni Ate Elisa. Hala, yan na po yung gift sa'yo ni Papa mo. So sweet, yung luha ko. Sabi ni Senya Dancel. Oh, baka nga kaya kanya dinalaw sa panaginip, no? Diba? Para magparamdam sa'yo bago ka magdebo kasi kahit wala siya, sa panaginip nagkita man lang kayo. Tama, wag po nating sayangin ang bawat pagkakataon na mabigyan ng kasiyahan ang ating mga tatay. Sabi ni Sheila. Sobrang sakit po, relate po ako sa sender. Sabi naman to ni Charlene. Ang sakit naman, move on na be. For sure, masaya ang papa mo kung nasaan man siya ngayon at maging masaya ka na lang. For nalulungkot din siya kapag alam niya na hindi ka masaya. Sabi naman to ni Jane. Ganyan po talaga ang buhay. Hiram lang natin sa Diyos. Hug sa'yo, Danny. Sabi ni Ate Rosalie. Masakit mawalan ng mahal sa buhay lalo na at malapit kayo sa isa't isa. Sad talaga pero keep your faith kay God. Sabi naman ni Mami Olet. Isa sa pinakamasakit na parte ng buhay ang mawalan ng magulang. Tatagan mo ang loob mo, ate, at laban lang sa buhay. Sabi naman ni Rovisel. Alam nyo, naniniwala ako dyan na ito ay isa sa pinakamasakit. Actually, baka yun nga talaga ang pinakamasakit eh. Diba yung maiwan ka ng magulang mo? Yun nga lang, buhay yung magulang mo. Halimbawa, umalis sa piling ninyo, nagkaroon kayo ng broken family na wala siya. Diba iba yung pain na mararanasan natin? Paano pa kaya kung talagang hindi mo na siya makikita kahit kailan? Kaya lagi ko itong sinasabi. Ang buhay natin isa lang. Ang panahon na gagamitin natin, maiksi lang din.
Kaya gamitin natin sa tama, i-express natin yung pagmamahal natin, sabihin natin yung mga bagay na gusto nating sabihin, gawin natin yung mga bagay na gusto talaga nating gawin. Kasi hindi mo naman talaga alam kung kailan matatapos or baka hindi na mangyari. So might as well do it. Totoo naman na lahat tayo ay pupunta rin doon sa kamatayan. Pero wala naman isa sa atin ang handa para sa kamatayan. At kahit anong gawin natin, yan pa rin ang pinakamasakit na pwedeng mangyari sa buhay natin kapag nawalan tayo ng minamahal sa buhay. Siguro nga yung pagdalaw sa'yo ng papa mo, di ba kung minsan nangyayari yun, kapag nawalan ka ng mahal sa buhay, hanggang panaginip na lang, dumadalaw sila. Yung iba naniniwala na pangitain daw yon, yung iba naman hindi naniniwala kasi baka lagi mo lang daw iniisip kaya mo na panaginipan. Pero kahit ano sa mga yon, isa lang iibig sabihin nun buhay na buhay yung pagmamahal mo dun sa taong yon. At hindi nawawala sa puso mo. Diba? Kasi what we once enjoyed and deeply loved, we can never lose. For all that we love deeply becomes part of us. Parte na siya ng sistema mo, ng puso mo, na kailanman hindi mawawala kahit physically wala siya dyan. Kaya naman siguro for now, wala tayong magagawa kundi iiyak mo lahat ng sakit, i-treasure mo lahat ng memories at lahat ng mga itinuro sa'yo ng tatay mo bilang respeto sa kanya. Diba? At bilang pagmamahal mo sa kanya, gawin mo lahat ng mga binili niya sa'yo. Yung mga good deeds na tinuro niya, kabutihang asal, paggawa ng mabuti sa kapwa, kung ano yung mga naiwan niyang lesson sa'yo at guidance before, gawin mo. Kasi by that, maipapakita mo na talagang nirerespeto mo at minamahal mo ang iyong ama. Hindi mo man siya mayakap na, pag namimiss mo siya, pero pwede kang magdasal para magkaroon ng lakas na makayanan yung sakit na yan. Dahil alam naman natin na ibang klaseng pain yan. Losing a parent is a different kind of grief. Ibang-iba. And we're going to mourn their absence in different ways. Minsan akala mo okay ka na pero hindi pa pala. And that's okay. Minsan iiyak ka buong araw. And that's okay. Ganon talaga. Pag nagmamahal tayo, lalo na kung malalim ang pagmamahal, masakit pag nawala sila. At bukod doon, yung pagmamahal na yon, walang expiration date. Because there is no expiration date on the love between a father and his child. Sincerely,